My name is Dr. Heidi Sampang. Ako po ay pediatrician. I'm the country manager, founder of Remote Area Medical Philippines. So RAM is actually an NGO that provides free, high-quality medical care in the remote areas of the Philippines. Ang tinatarget po talaga namin is yung JIDCA areas, ang tinatawag na geographically isolated, disadvantaged and conflict areas. So, ang naging specialization na po namin is yung mga areas na mahirap maabot, yung talagang kailangan namin maglakad ng buong araw, magbarko, yun po talaga. Kasi yun sa mga urban areas, marami ng mga, of course, maraming nangangailangan doon, pero marami na rin NGOs na kayang pumunta doon. So, ang naging namin is yung mga malalayo. So, dinadala namin yung mga specialists, hindi lang mga general practitioners, but actually pediatricians, ophthalmologists, physical therapists, orthopedics, doctor, general surgeon. So, dinadala na namin sa community para hindi naalis yung mga tao sa community para magpunta sa mga centers. So, dala na namin lahat para libre na para sa lahat ng mga tao. All medicines, all the supplies, sutures, Band-Aid, lidocaine, anesthesia, dala na po namin lahat. Kasi ina-assume talaga namin na pag nagkulang kami, wala kaming makukuhanan dito sa area. So talagang prepared kami to provide everything for the community. In the Philippines, it's I started it in 2017, but it's actually an NGO based in the US. It's founded by our founder, Stan Brock, in 1985. Where we provide free medical care, remote areas of the world naman. So I was doing RAM in the US, but mainly in Haiti and Ecuador, kasi I'm a US-based pediatrician before. I was trained in New York, tapos tumira ako sa DC ng 10 to 15 years, and then I decided to come back. Sabi ko, mag-full-time NGO work na lang ako kasi there's so much need here. So pumayag naman yung RAM USA for me to establish it here in the Philippines. So since 2017, we've done, I founded RAM Philippines. Yeah. Usually, our clinics are 2 days kasi ang hirap po talagang puntahan. So sinusulat talaga namin. And usually, kung mapapansin nyo, ang trabaho talaga namin from sun up to sundown, kung kaya, if there's no safety issues. Sa summer, nagtrabaho kami until 10 in the evening kasi hanggang may pasyente, tutulungan po talaga namin. And yung volunteers are not paid by me. Wala silang stipend, wala silang nakukuhang stipend from our organization. Wala silang sweldo. Nawawalan pa nga sila ng sweldo pag sumasama sila sa amin. And they pay for their own airfare. So lahat po talaga volunteers. Para sa bayan talaga. Wala talaga. Even certificate, di ako nagbibigay sa kanila kasi pag may ganun, ibig sabihin, hindi na rin fully, ang intention is may transaction na eh. So, I don't really give, but it's good that the community, our partners recognize it. But personally, I don't. Para lang talaga I can screen yung mga talagang mababait na volunteers, yung willing to help. Yeah, that's the good thing po kasi when we organize, nagpapaalam po kami sa LGU or sa local community para alam nila kasi mahirap naman na pupunta ka pero hindi ka nakikipag-coordinate sa local doctors like yung IPHO, MHO. So hindi nila alam kung ano nangyari. So as you mentioned, may mga critical issues, pwede namin i-consult sa kanila para sila na mag-facilitate. Like si Doc na, sabi niya, may mga tertiary centers tayo na kung kailangan ng heart specialist, then i-refer. So, it's a chain of command na talagang it will only happen if you work closely with the local community and our local partners. So, kunwari sa summer, may mga kailangan kaming ipa-hospital, yung LGU yung mag-facilitate for them to go to the hospital and then sila na. Then, may mga malasakit and PhilHealth na yung aandar. At least we identify those cases, we introduce them to the health system so they know. Kasi sa remote areas po kasi minsan may mga pasyente na hindi alam na may mga doktor para sa mata, hindi alam na may doktor para sa puso pala na specialist. So that's what we're doing. We introduce them sa health system. So since I've started
the organization, we've done 63 clinics all over the Philippines. We've been sa pinaka-north, Itbayat, Batanes, pinaka-south, Mangsi, Palawan, na hindi alam ng mga tao na may part na pala ng Pilipinas. So, dun mo makikita na kailangan pa rin ng mga tao, ng mga doctors. And we believe kasi healthcare is a human right. Regardless kung saan ka pinanganak, regardless kung ano yung education level mo, regardless kung ano yung financial capacity mo, may karapatan ka to get basic healthcare. Ibig sabihin ng basic healthcare, kapag nagkasakit ka, may karapatan ka na magkaroon ng gamot for pneumonia, agad-agad, hindi 1 month after. May karapatan ka makakita ng doktor kung may sakit ka ngayon at hindi 1 month after. Yun lang naman. So, ang trabaho lang namin, tinutulungan po namin ng mga gobyerno to facilitate. Kasi nga, marami talaga na, aminin natin, marami pa rin nakatira sa mga ibang remote areas na hindi abot pa rin ng health system. Kasi nga, dahil sa kalayuan. So, but until now, eventually, hopefully, dumami doctors natin, gumanda yung mga roads, may mga doctors na sa remote areas, hindi na namin kailangan magtrabaho, hindi na namin kailangan mag-volunteer. And we're hoping mangyari yun soon para ibang advocacy naman ng pipiliin namin. But so far, it's nice to see people, different organizations working together for the people. Mindanao, Lanao, we've been in Lanao 4 times, Marawi, specifically 3 times, Sulu 6 times, 7 times, Mamasapano once, Tawi-Tawi, nagpunta na kami sa Taganak, Mapun, South Ubian, all over. So talagang super layo na talaga ng mga naabot namin. So marami na po talaga kami napasyalan. Maganda talaga ang Pilipinas. Kung alam lang ng mga tao kung gaano kababait yung mga tao, especially sa Mindanao area kasi when you live in Manila kasi natitake for granted yung peace and order, di ba? Assume na lahat peace and order, pero hindi nila alam, in different parts of the Philippines like Mindanao, peace and order is such a privilege. Hindi pa siya automatic. And that's why we're doing our work here para yung health security, yung health condition and security will work together para mag-improve yung peace and order sa community. So that's what we're trying to achieve also. Kasamahan from RAM Philippines at ito ay pag-extend ng ating serbisyo sa ating mga kababayan dito sa May Marabilang, particular dito sa barangay barangay dito, Ibani. So, ang primary na gusto natin dito serbisyo, yung mga hindi nakakapunta sa ating mga health centers, yung mga underserved, yung mga unserved na mga constituents natin. So, hopefully, itong mission na ito ay ma-achieve natin yung ating mission na under the universal healthcare na walang may iwan. Ito ay nagbibigay tayo dito ng medical services, meron tayong mga consultation, na pareho yung matanda at saka yung mga bata, pedia at saka adults. And then nagbibigay din tayo ng mga preventive services katulad ng immunization. Mag-ano rin tayo dito yung mag-health education at mayroon din tayong mga minor surgical procedures na in-offer sa ating constituents. So, it's a comprehensive kind of services na binibigay natin. Actually, this is open ito sa so we're targeting 500 individuals. Pero, depende yan kung ilan yung makakarating dito. Kasi ito ay open sa lahat ng mga barangay, hindi lang dito sa barangay Baling, kung hindi, pati na rin sa mga karatig barangay. Well, sa ating mga kababayan dito sa Manabilang, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin, sa IPHO, of course,
103rd Brigade na pinangunahan ni General Billy de la Rosa at ating mga kasamahan. Yes, ito ay ating pinapalakas ang ating serbisyo sa kanila. Kaya inainyan natin ating mga kababayan na huwag po kayo mag-alala dahil nandito kami para magpagtulungan sa inyo at para maibigay yung mga serbisyo pangangailangan, lalo na sa serbisyo pangkalusugan. Well, isa sa mga importanteng layunin bakit dito kami is to bring yung basic services doon sa ating mga community dito, especially yung nasa far-flung areas. Ito yung mga areas na hindi narating ng mga basic services ng ating gobyerno. That's why nagkaroon kami ng initiative na dalhin yung remote areas medical Philippines dito sa may Manabilang para mabigyan ng pagkakataon at oportunidad yung mga tao dito na hindi nakaka-avail ng basic service, especially yung medical, servisyo medical. Well, si RAM Philippines, naging partner namin way back mga 4 years ago, no? When we started our partnership dito sa Lanao del Sur. This is the fifth time na dinala namin dito yung RAM Philippines, no? And kami ay personal nagpapasalamat sa RAM Philippines headed by Dr. Heidi Sampang for giving us the opportunity na mapalapit sa mga tao dito sa probinsya ng Lanao del Sur. Well, kung makita mo naman, napakasaya ng mga tao dito, no? Masaya in a sense na sabi nga nila, this is bihira na nangyayari, no? That's why itong serbisyo ay napaka-importante sa kanila. Una na dinala namin itong RAM Philippines sa Pagayawan and Marugong, no? Second is in Butig and in Balabagan, no? And dinala na rin natin ito sila sa Piagapuan, Munay. Now dito sa Amay Manabilang, and tomorrow doon na naman kami sa Masyo, no? Hopefully itong serbisyo na ito ay masustain natin, no, dito sa probinsya ng Lanao del Sur, which is nakita naman natin yung need ng serbisyo medikal dito sa probinsya.